Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida, dito sa tila gusto kong kontrolin po ni Senate President Tito Soto ang social media, mga kabida. Okay? Mantakin nyo gusto po niya na ang bawat tao na mayroon pong social media account, dapat iisa lang po yung kanyang verified account. Bawal na po na magkaroon po ng multiple verified accounts, mga kabida, Sino ba siya na magsasabi ng ganyan? Parang kinokontrol na po niya, yung kilos po ng mga social media users. Okay? Kung tutuusin po, inalaw po yan ng social media platform like Facebook. Sa Facebook po, mga kabida, allowed po ang multiple verified accounts. Okay? Katulad na lang po ng profile, may verified account ka doon. Tapos sa page mo, may verified account ka doon, mga kabida. Kahit na doon sa page mo, mga kabida, pwede kang magkaroon po ng dalawa o tatlong verified accounts, mga kabida. Basta sumunod ka lang doon sa rules and regulations po ng Meta, O tapos dito kay Senator Tito Soto, gusto lang po niya na ang bawat user, mga kabida, iisa lang po yung verified account para mapigilan daw itong mga trolls. Dahil itong mga trolls daw, mga kabida, yun daw yung nagpapalagana po ng fake news, disinformation. Okay? Lalong-lalo na po sa issue po ng West Philippine Sea, mga kabida. Itong gagawin po ni Tito Soto, curtailment na po to, mga kabida, ng freedom of expression. Okay? Diba? Encroachment na po ito, mga kabida, ng ating karapatan po. Okay? Sa pagkakaroon po ng social media accounts, mga kabida, Eto, babasahin ko lang po itong balita, ang balita ngayon. Online trolls nais tapusin ni Soto, mga kabida, Iminungkahi ni Senate President Tito Soto III ang pagpapatupad ng one person, one account policy sa lahat ng social media platforms upang tuluyang masugpo ang paglaganap ng trolls at peking accounts online, mga kabida, Ayon kay Soto, dapat magkaroon ng mahigpit na verifikasyon sa bawat account upang maging malinaw kung sino ang responsable sa mga post at komento sa internet, lalo na sa mga sensitibong issue kagaya ng West Philippine Sea. Okay? Ito yung kanyang sinabi po, mga kabida, dapat ang internet, whatever platform sa internet, kailangan one person, one account. Pagka hindi verified, tanggal. Parang komunista na po tayo dito, mga kabida. Okay? Ayon po sa kanya, kung maisa sa katuparan ito, mababawasan ang paninira, panlilinglang at organisadong paninira sa social media. Kasabay nito, hinikayat din ni Soto ang mga senador na tinawag na pro-China sa isang viral meme na ipagtanggol ang kanilang sarili at alamin kung sino ang nagpakalat ng maling impormasyon. Okay? Hanapin nila kung sino yung nag-upload, sino yung nag-imbento. Binigyang din ng Senate President na mahalagang unahin ng bawat Pilipino ang interest ng bansa kaysa anumang pansariling paninindigan. Pag ang isang Pilipino hindi kumampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Nasasaktan daw siya, mga kabida. Samantalang patuloy pa rin pinag-aralan ng pamahalaan ang mga panukala hinggil sa regulasyon ng social media habang may ilang grupo namang nagbabala laban sa posibleng paglabag sa privacy at kalayaan sa pananalita. Ayan. Sigurado talaga, na encroachment po yan, sa privacy. At paglabag po sa right to expression, mga kabida. Diba? Mantakin nyo, yung Facebook po ay binigyan po ng chance po ang bawat user, mga kabida, na magkaroon po ng multiple accounts, verified accounts.
Ito hong si Tito Soto, ayaw po niya. So anong gawin po niya dyan? Okay? Mag-demand po siya sa Meta na ipapatupad yung one account, one person policy. Hindi ata pwede yun. Ano? Diba? Kasi universal yung policy po ng Facebook ng Meta Tapos sa atin, iba? Okay? Special yung ating policy dito sa Pilipinas dahil lang po sa kapritsyo po ni Senator Tito Soto, mga kabida? Okay? Tsaka pangalawa, marami naman pong paraan para sugpuin itong mga fake news, disinformation na hindi po kailangan makabida na tanggalan po ng karapatan ang mga Facebook user. Diba? Unang-una po, verified account yan Pag sinabing verified account, alam po natin kung sino po yung may-ari. Nakarehistro po yan sa Meta, mga kabida. Alright? Kung sinabi po ni Tito Soto na kailangan ho ng one person, one account lang po, sa kanyang proposal po, mga kabida, na polisiya, madali lang po, mga kabida, matrace. Kung multiple yung verified accounts ng isang user, mas lalong madali yung matrace. Okay? Kasi iisa lang po yung kanyang real name po doon mga kabida, kahit na iba-iba yung kanyang pangalan. Kasi sa profile po, mga kabida, for your information, hindi po kailangan na pseudonym o di kaya aliases po ang ilagay mo doon para ma-verify yung account mo. Kailangan po ng totoong identity talaga sa profile. Pero doon ho sa page po, mga kabida, pwede ho pseudonym. Pwede po yung screen name mo ilagay mo doon, mga kabida. Pero ang nakaganda lang po doon, mga kabida, kasi nakarehistro po yon sa totoong pangalan po. Okay? Halimbawa, Juan de la Cruz ang nakalagay doon sa kanyang page. Madali lang po yun, mga kabida Kung may reklamo tayo laban sa kanyang mga post, pwede natin i-report po sa Meta. Okay? Ano yung pagkakaiba po? It's a matter of bantayan natin, okay, yung mga posting natin, mga kabida. Kung mayroon man pong mga fake news, disinformation na naipost po sa social media, i-report natin yon. Okay? Para matanggal po yon. Total, mayroon man po tayo mga fact-checkers po, dito sa Pilipinas. Mga kabida. Kaysa ikukurtil po natin yung karapatan po ng mga social media users sigurado po ako aalma po yan. Mga kabida, How about yung mga existing multiple verified accounts? Anong mangyayari po doon? So, tatanggalin yung iba. At iisa na lang po yung matira, yung mga businesses po na accounts, verified. Sa page man yun, mga kabida. Okay, papayag kaya itong mga taong ito na tanggalin yun dahil yun yung gusto po ni Senator Tito Soto? Mga kabida, Hindi po pwede yun. Okay? Dapat pag-isipan po ni Senator Tito Soto na demokrasya po tayo. May karapatan po tayo, kung ano po yung gusto po natin. Hindi naman po ipinagbabawal sa batas po yan, mga kabida, na magkaroon po tayo ng multiple verified accounts sa social media. Wala naman pong batas dyan, na nagkukontrol dyan, mga kabida. Even Meta, inalaw yan. Okay? Hindi po bawal yan sa Meta, mga kabida. See? Kaya nga, para sa akin, wala bagsak ito hong proposal po ni Senator Tito Soto. Kasi ang layunin lang po niya dito, mga kabida, para kontrolin at mawala ito hong mga trolls. Kahit na iisang account lang yan, mga kabida, yung trolls, okay? Kahit isang account lang yan, shall we say, sabihin natin, kahit na iisang account lang yan, mga kabida, okay? Sasabihin natin, tanggalin natin yung mga trolls. Pero kung ang isang verified account, mga kabida, gugustuhin po niya na mag-post, okay, about his grievances laban ho sa gobyerno, wala ho tayong magagawa doon. Okay? Wala ho tayong magagawa doon. Di ba? So, dapat pag-isipan ito, ni Senator Tito Soto. Kagaya ng sinabi po ni Congressman Marcoleta, everything na gagawin po natin, kung ito po ay nakaka-apekto naman po, mga kabida, sa karapatan po ng mga Pilipino,
dapat pag-isipan natin, pag-aralan natin, mga kabida. Hindi ho padalos-dalos. Kasi iba yung epekto pag padalos-dalos po, ano, mga kabida. Baka naman po sa huli, pagsisihan po natin yan. Alright? Malinaw po yan Encroachment po yan sa privacy po ng bawat Pilipino, ano? Okay? Paglabag po yan sa karapatan po ng malayang pananalita, mga kabida, yung gagawin po ni Senator Tito Soto. Kinopertil na po yan. Okay? Kinopertil na po yung freedom of expression dyan, mga kabida. Okay? Kung gagawin yan, kung itutuloy yan, mga kabida, ni Senator Tito Soto, ano? So, para po sa inyo, kayo, mga Facebook users kayo, ano? At iba pang mga social media platform users, ano? Mga kabida. Kagaya ng YouTube. Okay? TikTok. Gusto ba ninyo natanggalin yung ibang mga accounts ninyo, ano? At matitira yung isa na lang po, mga kabida? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.